what's up guys? In today's video, i-reveal ko sa inyo yung 4 na libro na nabasa ko ngayong taon and ito yung mga goals na gusto ko ma-achieve and matapos ko ngayon. I-reveal ko sa inyo tong 4 na video na nakatulong sa akin para mabago ko yung perspective ko, the way kung paano ako mag-isip from being a negative into positive. 2022, nag-start ako magbasa ng self-help book. Sobrang unclear ng utak ko noon. Sobrang negative ko mag-isip. Like, ang una kong binasa nun, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. And mula nun nagbago yung pananaw ko pagdating sa school, sa systems, and yung point of views ko, yung perspectives ko, ganyan. Hindi ako nahilig magbasa ng libro nung bata pa ako. Nasa edad na ako guys nung una ako nagbasa ng libro. Actually, hindi ko hilig mag-aral. Hindi ko gusto nung pumapasok ko sa school, madalas late ako. Doon na ako hindi nag-aral. Nag-stop na ako ng pag-aaral ko pagdating ng 2020 kasi ayoko talaga mag-aral guys. 2022, doon ko na na-realize na kailangan ko na magbasa ng libro. Una kong binasang book is kay Robert Kiyosaki. Nirecommend sa akin yun ng kapatid ko. Nalala ko pa yung kwento ko nun talaga. Nakatambay ako sa may gate namin. Tapos nagkakape ako. Nag-iossi lang ako. Sinita ako ng kuya ko nun. Sinabi niya sa akin na bakit ako aga-aga nag-iossi ako. Ganyan. Tapos pinapakinggan niya ako ng mga self-improvement, mga self-development na mga podcast, something like that. Hindi ko naman talaga gusto nakikinig ng mga ganun noong time na yun. Kasi hindi ko rin naman naiintindihan eh. Ayoko ng English. I hate English lalo na nag-aaral ako. Pag yung subject ko English, hindi ko na pinakikinggan yan. It's either tulog ako o wala na ako sa classroom nun. After ko makinig ng mga ganun podcast, unti-unti ko naiintindihan, na-analyze ko na yung mga sinasabi nila. And parang yun yung mas totoo. Alam niyo yun? Parang yun yung mas legit na pakinggan ko kaysa sa mga nakikita ko, sa mga nakasanayan ko sa schools, system, sa buhay. Nagkaroon ako ng idea doon. Hindi ko na siya umpisang nahiligan magbasa ng libro. So, ang una kong binasa ng libro noon, which is yung kay Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad. After noon, nahiligan ko na, tuloy-tuloy na nakapagbasa na ako. And doon nag-work na ako sa gym. Kahit doon nag-work na ako sa gym, dala-dala ko pa rin yung libro na, yung mga libro na binabasa ko. Nagbabaon ako ng libro. Unti-unti ko na siya nahihiligan hanggang sa nagkaaroon na ako ng idea. And hanggang sa point na to guys, na gusto ko nang i-share sa inyo yung mga libro na natapos ko. And although nabasa ko na itong mga libro na to way back years ago, pero ibang goal yung gusto kong ma-achieve ngayong taon. That's why nagbabasa pa rin ako. Kahit na nabasa ko na sila, babasahin ko pa rin yan ngayong taon. And may mga goals ako na kailangan kong matapos this year. So yun, i-share ko sa inyo yung 4 na libro na natapos ko ngayong taon. So nasa pang-4 na libro na ako ngayon. And gusto kong i-share yun sa inyo guys. Actually, panlima na eh. Nasa panlima na akong libro ngayon. And yung pinakaunang libro na nabasa ko is, yung nagturo sa akin na kailangan mo mag-work hard on yourself than you do on your job. Which is sometimes yung mga blessings o pleasure, hindi naman pleasure, treasure. So yun, minsan yung treasure na hinahanap natin, wala sa ibang lugar, wala sa kung saan man, kundi nasa sayo na. So yun, dun mismo nagbago yung perspective ko nung na-realize ko na what if nasa sa akin lang pala talaga yung yung treasure na hinahanap ko, yung kayamanan, yung kailangan kong gawin para ma-achieve ko yung success. Paano kung wala pala talaga sa iba? Kundi nasa akin na. Unang araw pa lang na pinanganak ako sa mundo, nasa akin na. And yun yung unang libro na nabasa ko ngayong taon guys. Yun yung number 1 pick ko this year, which is yung Alchemist. After ko mabasa yung libro na yun, sinundan ko agad siya ng pangalawang libro, which is hindi siya organized masyado, pero malalaman mo daw na ito yung 3 uri na attitude na malalaman mo sa tao kapag poor mindset sila, which is number 1, nagbi-blame, number 2, nag-justify, number 3, nag-co-complain. So, yun yung 3 uri ng attitude ng tao, guys, na sasabi na meron siyang poor mindset. Yun yung natutunan ko dito sa libro to, which is yung pangalawang libro na nabasa ko ngayong taon, which is yung Secret of the Millionaire Mind. And meron siyang ritual na tinuturo dito, guys, na sobrang weird pakinggan, gawin. So, ang weird niya talaga, si T.F. Eker. Pero natapos ko tong libro na to, ginawa ko yung bagay na yun, daliri, which is yung energy natin. Imagine niyo guys, may tinuturo siya dito na yun, may power tayo pagdating sa yung energy natin, na kaya natin i-convert, ibigay sa universe. Kaya natin magbato ng knowledge sa iyo, ay kaya natin magbato ng desire sa universe gamit yung daliri lang natin. Parang Reagan. Pero na-imagine ko na paano ko ma-accomplish lahat yung mga gusto kong gawin na yun. Tapos ganito yung habits ko. May nag-iossi ako, giinom ako ng alak, madalas akong puyat, nakatambay ako kapag madaling araw. Then paano ko ma-achieve yung mga ganung bagay? Paano ko magagawa yung mga sinasabi na ito ni D.R. Becker? Paano yung mga natutunan ko dun sa mga nabasa ko? Paano ko ma-adapt yun? As in, fuck up yung habits ko eh. Yung mga ginagawa ko, yung mga daily routines ko, fuck up talaga. Doon ko na naumpisa ang basahin yung pangatlong libro ko. After ko na itong libro na to,
na Secret of the Millionaire Minds by T. Harv Eker. Sabi niya dito, ang pinaka-reason kung bakit hanggang ngayon nakakonect ka dyan sa ginagawa mo ngayon is because connected ka pa rin sa kung ano yung nangyayari sa'yo. Way back nung bata ka pa, kung ano yung natutunan mo nung bata ka, kung ano yung pinakita nila sa'yo nung bata ka pa, kung ano yung pinaintindi nila sa'yo pagdating sa pera, kung ano yung pinarealize nila sa'yo. Sinasabi nila sa'yo na bawal kang magkamali, which is mali. Mali ng bawal kang magkamali. Normal lang magkamali, guys, and sa pagkakamali, doon ka matututo. Kaya nga daw yung bata, kailangan munang madapa bago matutong lumakad. Hindi ko kayang i-achieve yung mga natutunan ko sa mga libro, sa mga nabasa ko kasi pack up yung habits ko and yung routines ko araw-araw, hindi ko ma-manage ng maayos. So yun, doon ako natulungan ng Atomic Habits. Ito yung pangatlong libro na nabasa ko ngayon taon, guys. 1.5 months bago ko natapos tong libro na to. Ito yung Atomic Habits. Tiny changes, remarkable results. So, doon ako nagsimulang maniwala sa compound effect. Doon ako naniwala sa law ng universe na merong compound effect talaga. Na, yung mga minimal habits, yung mga micro habits na ginagawa natin everyday is nagkakaroon ng malaking effect. Pinakamaganda example nga na ginawa niya dito is yung mga nagtutoothbrush ng pagkagising. Bakit daw nagtutoothbrush? Yung micro habits pala na nagawa mo ngayong araw is pwedeng magkaroon ng malaking result sa'yo in the future. Like maging automatic na lang siya na once na nagising ka, magagawa mo yun. Once na naramdaman, meron tayong trigger. May trigger tayong nararamdaman. May mga trigger tayo sa buhay na nagbibigay o nag-aalarma ng habits natin na yun. Tulad ng positive habits or negative habits. Kahit anong habits yun. So meron tayong trigger na nagkaaroon ng ganon. Inopen niya yung conscious mind ko pagdating sa habits. And nagkaroon ako na nararamdaman ko na tinutulak ulit ako ng habits na yun papunta din. Yung trigger ko. So after nun, at naintindihan ko na sinasabi ng libro na to, doon ko na binasa yung pang-apat na libro ko ngayong taon. Ito na yung pang-apat na libro ko. And yung pang-apat na libro ko, sinasabi nila sa akin na huwag ko daw gagamitin for manipulation. Huwag ko daw gagamitin sa kasamaan. Sinasabi nila sa akin na kapag natapos ko daw yun, huwag ko daw gagamitin para kumontrol ng tao. Which is, hindi ko naman talaga intention yan. Ito yung pang-apat na libro, guys, na natapos ko ngayon taon. Which is yung Power. 48 Laws of Power by Robert Greene. So, natapos ko din to, guys. Inabot ako ng 2.5 months dito. Pero hindi kasi ako consistent eh. So, yun yung mga lessons na natutunan ko sa buhay ko na consistency is the best. Hindi ako naging consistent pagbasa-basa ng libro. Although natatapos ko sila ngayon taon. Pero hindi siya araw-araw nag-open ako ng book para magbasa. Hindi araw-araw nag-aayos ako ng... Hindi araw-araw pine-prepare ko yung sarili ko. Hindi araw-araw binubuksan ko yung libro ko. Nagbabasa ako ng pahina. Hindi. May mga namimintis ako. May nami-mistakes pa din ako. But most people daw ay natututo dahil sa mga mistakes niya. Ito yung libro na yun na nabasa ko last month. Yung libro na natapos ko last month lang. And by Robert Greene, which is 48 Laws. And pinaka nagustuhan ko yung chapter dito is win through your actions, never through argument. Win through your actions and never through argument. Punta na tayo ngayon sa pang-apat na libro na binabasa ko this year. And kapag natapos ko to, guys, babalik na ako sa mga business-minded na libro na. Yun yung mga next kong babasahin, guys. And itong libro na to is sobrang kung fuck up yung nangyari sa buhay ko, fuck up din yung nangyari sa buhay niya. And isa siyang Navy, isa siyang Army, isa siyang Navy, and na-conquer niya yung realm ng mental war. Gumawa siya ng mental war. Tinalo niya yung sarili niyang utak, guys. The point na kahit nasasaktan siya. Basically, mas kilala siya bilang the toughest man in the world. So, ito yung pang-limang libro na binabasa ko na ngayon, guys. Actually, hindi pa ako tapos dito kasi kaka-umpisa ko pa lang sa kanya. Can't Hurt Me by David Goggins. And ito palang background niya ito palang mismong libro niya na to, guys. Ang ganda ng tingnan. Tutulad niyang cover niya. Kung titignan niyo yung cover niya, di ba? Kulay puti yung suot niya dyan. Tapos ito si David Goggins. Pero meron siya sa likod. Kung makikita nyo. Meron sa likod na ito ni David Goggins kung saan nandito siya pero siya yung mataba. Nandito yung matabang version ni David Goggins. Yung nandun sa dilim. And yun yung nagustuhan ko dito sa libro na to, which is kung paano mo kokontrolin o kung paano mo ilalabas yung full potential mo, kung paano mo lalabanan yung mga distractions. So, actually, ito pa lang yung libro na nababasa ko ngayon, guys. Marami pa akong libro na kailangan tapusin this year, pero hindi ko na siya may share ngayon sa inyo kasi ito, nabasa ko na din to last year. After ko siyang matapos, this year gusto ko ulit siyang tapusin. So, nakalimang libro na tayo, guys, sa loob ng 7 months. Ito na yung 4. So, kung hinahanap niyo yung Alchemist na libro, wala siya dito. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating video ngayong araw. And ito nga,
na-share ko na sa inyo yung 4 na libro. Ay yung 5 libro na nakatulong sa akin, which is itong mga libro na to. Dati sobrang negative kong tao. Dati sobrang emotional ko. After ko makapagbasa ng mga libro, nagkaroon ako ng sarili kong perspective. Nagkaroon ako ng sarili kong philosophy. Para sa akin, alam ko na ito yung, masakit man to sabihin guys, pero kailangan natin tanggapin na meron tayong iba-ibang opinion. So, yung philosophy ko, na-build ko dahil sa kakabasa ko ng mga ganito. Doon na-build yung sarili kong philosophy. Kung meron ako may re-recommend sa inyo guys na libro talaga, and pinaka nag-i-start talaga yung development ng tao sa habits. So, meron akong pinaka-libro na i-recommend sa inyo na talaga at garantisado pwedeng makapagpaayos ng system nyo, makapagpabukas ng conscious mind nyo pagdating sa ginagawa nyo, sa mga nakasanayan nyo, sa mga nakaugalian nyong gawin sa pagkagising hanggang sa bago matulog, which is itong libro na to, itong Atomic Habits. Atomic Habits by James Clear. Sobrang talino nung gumawa nito guys. Talagang tinrack niya details by details kung paanong nangyayari na nabubuo yung habits. Hindi ka ba nagtataka minsan parang dati naman hindi ko yung ginagawa, dati naman hindi ako sanay sa ganyan, dati naman hindi ako sanay sa ganyan, dahil yon sa micro habits na nagagawa mo, which is yung atomic, pinakamaliit lang na habits na nagawa mo na nagkaroon na ng malaking impact sa'yo dahil sa compound effect. Mula nung time na yon, na-realize ko na yung compound effect, nag-push up na ako, doon na ako nag-start mag-push up, doon na ako nag-start mag-jogging, nahiligan ko na yung mag-workout, 54 kilos, something like that. Nagkaroon naman ako ng improvement after na isang taon, nagigil ako, nagising yung conscious mind ko, and maraming pwede pang itulong yung libro. So, kung bakit ko siya binabasa ulit, kahit tapos mo na basahin yan, bakit binabasa mo pa ulit? Kasi guys, ganito lang yan. So, the reason kung bakit binabasa ko pa yung mga librong natapos ko nang basahin, hindi natatapos yung knowledge. Hindi porket natapos mo na isang libro, tapos mo na siya as in lahat, natapos mo na as nakuha mo na lahat ng knowledge na meron doon sa libro na yun, mali. So, ulit-ulitin mo yung libro basahin, hindi lang sa isang basa mo lang siya mauuwa, guys. So, yun. I hope nag-enjoy kayo sa magandang usapan natin ngayong araw, guys. And sana nagustuhan nyo tong content na to. Sana nagustuhan nyo tong sinabi ko. And kung hindi man, okay lang. Sa mga di pa nakakalam, ako nga pala si CJ, guys. And ngayon araw, sinare ko sa inyo yung 4 na libro na nabasa ko na ngayon taon. And marami pa tayong libro na babasahin pa bago matapos tong taon na to, guys. And I hope nagustuhan nyo yung video na to. And kung nagustuhan mo tong video na to, ay paki-like and subscribe na din to para maging updated ka pa sa mga susunod na video na ilalabas ko, guys. And sa hindi nakakalam bakit ako nandito sa YouTube, guys, is because gusto kong i-document yung journey ko as an video editor, improving myself, and also my personal brand. So, yun lang. Thank you for watching, guys. Kita ulit tayo sa susunod. Maraming salamat. Peace out.